Hindi makakaapekto sa Philippine Air Force ang pansamantalang naantalang bidding process ng 7 attack helicopters na binibili ng AFP matapos na paimbestigahan ni Defense Secretary Volter Gasmin ang nasabing transaksyon sa dayuhang manufacturer. Ito ay matapos na lumabas ang alegasyon ng Bayan Muna Representative Teddy Casino na umano ay may irregularidad sa kasunduan sa pagbili ng 7 helicopters para sa Philippine Air Force. Tama umano ang naging desisyon ni Defense Secretary Volter Gasmin na ipabusisi ang nasabing transaksyon upang mawala ang mga pagdududa ng lahat ng sektor ayon sa opisyal na tagapagsalita ng Philippine Air Force, Lieutenant Colonel Miguel Ernesto Ocol. So we look at that in that positive light. Kasi we have to be sure. We have to be sure po sa ating mga purchases and procurements para tama po we get it right. So to satisfy the allegations of some representatives sa Kamara? Well, not only that, but to put a finality to any questions. Kaya nga, excuse me, the Board of Inquiry is there to not only to look at the allegations but to have a second look, so to speak, para makita na natin na once and for all, okay, this is it. Ito yung circular requirements, ito yung mga nagbid, ito yung mga ano. So from there, we can move forward. Hindi ba naapektuhan ng ating paghihintay sa modernization program ng ating AFP? I don't see this as a major delay. 1 month is just 1 month. And if not to be sure about where we're going and kung tama ang pupuntahan natin, 1 month is a good investment in time. Si Lieutenant Colonel Miguel Ernesto Ocol. Sa panig naman ng Defense Department, ang pansamantalang naantalang bidding process ng 7 attack helicopters ng Philippine Air Force ay itutuloy pa rin matapos ang 30 araw na palugit na ibinigay ni Defense Secretary Volter Gasmin na nag-utos na imbestigahan ang nasabing transaksyon sa sandaling mapatunayan na walang irregularidad sa kanilang pinasok na kasunduan sa dayuhang kumpanya, ang Swednik PZL Company ng Poland. Inatasan ni Gasmin na manguna sa Board of Inquiry si Assistant Secretary for Acquisition, Installation and Logistics, Fernando Manalo. Tiniyak ng Bids and Awards Committee na tutupad sila sa proseso base sa mga regulasyon at ibinibigyan nila ang buong suporta sa magiging desisyon ng Secretary of National Defense anuman ang kalalabasan ng investigasyon. RH 911, Bing Formento ng DZRH Nationwide.